Magandang tanghali po sa inyong lahat. Advent is a new year for the church, a new liturgical year. Ito po ang simula, isang bagong simula, isang bagong taon para sa simbahan, para sa ating pagdiriwang. At ang paanyaya din, kung magsisimula sa bago ang taon ng simbahan, maganda rin siguro magsimula tayo sa ating buhay Kristiyano ng isang bagong buhay, bagong simula. Advent invites us to reset our lives and relationships with God, to have a new beginning, isang bagong simula. At kung tayo po ay magsisimula sa bagong paglalakbay ng ating buhay, kasabay ng simbahan, maganda po na maunawaan ang mga paalaala ng pagbasa. Meron tayong tinatawag na sa Ingles, that when we begin a journey, we must begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Magsimula daw po ng malinaw kung saan patungo, kung saan papunta, sapagkat alam natin, napakahirap kapag tayo ay naglalakbay at hindi natin alam kung saan papunta. Kung ang buhay natin bilang Kristiyano ay isang paglalakbay, ang tanong, saan papunta ang ating buhay? Sapagkat sabi ng Ebanghelyo, the Lord of the house will come. Siguradong darating ang Panginoon. Oo, hindi natin alam kung kailan, kung anong araw, kung anong oras, kung saan. Subalit, siya'y darating sapagkat yan ang kanyang pangako. At ang pangako ni Jesus ay tapat. Kaya naman, the question is our life leading to Jesus? Ang buhay ba natin, ang paglalakbay natin sa buhay, patungo ba kay Jesus? Alam niyo po, hanggang ngayon nag-i-enjoy po ako magmaneho. Kaya pagka may mga lakad kami, pamilya o kaya mga kaibigan pare, madalas nagvo-volunteer ako magmaneho. Pero hindi ko alam kung naranasan ninyo, minsan may lakad kami, ako magmamaneho, tatanungin ko sila, saan tayo pupunta? Anong isasagot nila? Kahit saan. Ay mahirap po pumunta sa kahit saan. Ang itatanong ko, saan tayo kakain? Sasabihin sa'yo, bahala ka na. Pag pumunta naman ako doon sa gusto kong kainan, sasabihin nila, bakit dito tayo nagpunta? Ang gulo? Kapag hindi po malinaw kung saan tayo patungo, magulo. And Advent invites us to examine once more, where are we headed? Is the way our life towards Jesus? Ngayon, kung malinaw naman na kung saan tayo papunta, pero kailangang malinaw din, paano pupunta? How do we go there? How do we lead our lives to Jesus? And St. Paul, in the second reading today, the first letter of St. Paul to the Corinthians, offer us two important reminder.
The way of Jesus is the way of faithfulness, fidelity. St. Paul says to the Corinthians, He will keep you firm to the end. Patatatagin kayo ng Diyos hanggang sa wakas. Aalalayan kayo ng Diyos hanggang sa huli. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos, katapatan. When we commit ourselves to take the way that leads to Jesus, then we do everything to be faithful in that way that leads to Jesus. Faithfulness. But it does not stop there. Because St. Paul also, in the second reading, tells us how he gave thanks to God on account of the Christians. Sa daan ng Panginoon, ang daang patungo sa Panginoon, yan ay patungo sa Panginoon tunay kung may kagalakan sa pasasalamat sa Diyos. No true Christian takes the way of the Lord with bitter hearts. Ano ba naman to? Ang hirap naman nito. Ano ba naman to? Hindi pa binibigay yung hinihingi ko. If we live our lives and we see only negative things, if we live our lives and we have nothing else but complaints, we have not embraced the presence of Jesus fully in our lives. Kulang pa. Kapag hindi pa tayo marunong mabuhay ng nag-uumapaw na pasasalamat sa ating puso, hindi pa natin lubusang kilala si Jesus. Because the way that leads to Jesus is the way of thanksgiving and faithfulness. My dear friends, this is what we pray for. We all want to lead our lives to Jesus. Ayaw naman natin ang mawawala. Ayaw naman nating mapahamak. Ayaw naman nating pulutin tayo sa kangkungan. We pray that as we begin a new journey, with the beginning of a new life, new year for the church, may we take the way that leads to the Lord. A way that is lived fully in faithfulness and gratitude. Amen.